Pakinggan natin ito mga clear, ha? Okay? So, pinasa lang sa akin ito kahapon. Lumabas yung impeachment ko. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay. Nandun ba siya? Nandun siya? Nandun ba siya? Witness ba siya? O chismis? O gawa-gawang intriga? Diba? So, kanya, lumalabas dito mga ka-clear. The way I see it. Diba? Sa kanya nanggaling. Itong gawa-gawang kwento. Gumagawa siya ng intriga. Pero ngayon, mga ka-clear, nakita natin sa news, tinatanong siya about this one. Ang sabi niya, hindi siya mag-explain. Kung hindi ko daw naintindihan, yung sinabi niya, hindi siya kailangan mag-explain. Ano yun? Ganun na lang yun? Iiwan ka na isang kwento, hindi mo na kaya explain? Paano ka? Paano to kung maging presidente to? Ganun? Iiwan yung kwento? Ah? Di nyo naintindihan sinabi ko? I will not explain. I do not have the obligation to explain. Di ko na kasalanan kung di mo maintindihan. Ha? Talaga di ka maiintindihan. Di ba? Wala kang facts. Di ka talaga maiintindihan yan. Sa lahat ng mga sinasabi mo, ang maiintindihan lang natin, lagi sinasabi niya, pamumuliti ka. Aside from that, wala na. Wala nang sense. Diba? Si PBBM, kawawa naman, noon may daga, ano to? Oo. Kasalanan ni PBBM. Laglag bala, kasalanan ni PBBM. May nadisgrasya sa naiya at may namatay kasalanan ni PBBM. Nang bababae si Polong. Sabi ni Sarah, kasalanan ni PBBM. Oo nga. Ah, diba? Lahat kasalanan. Diba? Pati yung dito niya. Diguro, pati yung dito niya. Kasalanan pa rin ng gobyerno. Di ba remember na may gustong gumurgur sa akin? Diba? Ang klase talaga. Dahil sa drug overdose, makikita ninyo doon sa police report. Ah? Police report? Ang problema kasi dito sa mga ibang media, mga ka-clear. Sa akin naman, alam ko naman mga responsable yan. Baka overwhelmed lang, paminsan-minsan. Hindi na tinanong, nasaan yung police report? Makaganon lang. Police report na authenticated? Dapat ano yan dumaan yan sa embassy para magkaroon dito ng tawag dito meron siyang parang na authenticated. May word wait lang para sabing legal document siya. Lawyer siya Police report? Okay, tuloy natin yung kwento. Kasi pwedeng may police report. Ito naman mga kakli. Siyempre may namatay, di ba? Kung may namatay, siyempre lahat yan, bago maiuwi sa Pilipinas, ang taga-Pilipinas kailangan ng dokumento niyan. Ba? Kung hindi ko alam kasi yung kwento nito ito na nagkukwento Kung totoo to kung totoong sa hotel, kasi kung kasama sa US kung sa hotel, kasamang hotel yan, of course, i-report yan. Diba? Pero nasaan yung report to prove na may coke? Diba? Kaya tuloy natin. Doon ang pangalan ni First Lady. Nakita mo? May kopya ka? Diba? Sige, mamaya tignan natin mga ka-clear Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose. Anong kwarto? Diba? Walang detalye. Walang detalye. Gossip na gossip. Oo nga Walang hawak na anumang ebidensya, mga
Wala. Laway lang. Laway lang. Laway lang. Laway lang. Sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police. Ha? Nakakuha ka? Nakuna ng picture? May video? Wag dapat AI mga kaklir ha. Wag AI. Wag AI. Sanay kayo sa AI. Walang ganyan ha. Huwag kayo maglalabas ng AI. Diba? Diba? Kung ito mga kaklir, ito lang ha. Ito lang. Kung totoong meron silang police report. Tagal nang ini-issue to eh. Sa kanya pala galing. Siya pala pinagsimulan. Diba? Kung totoo, diba dapat nilabas na yan? Diba? Dapat nilabas na yan. Katulad ng video dati. Paurot-urot lang sila ng video. Ano sabi ni Pangulong Duterte dati? Kung merong niyang video, nung pa yan lumabas. Hindi yan totoo. Tapos naglabas AI. Diba? Ito, ang tagal din ng ini-issue. The problem kasi, merong Facebook account si First Lady. Makikita niyo yung events niya, activities niya. Pero despite that, ginanawa nila ng kwento na nakadetain. Hindi ba naman? Diba? Vice President kay. Pwede mo naman tanong sa airport kung dumating o hindi. Ano man nakalagay na event dun? Ito na sinabi ko, Girl Scouts of the Philippines. Ano magtanong ka? Ito ba totoo? Totoo ba to nangyari May 11? March 11? Ano ginawa nila? Di nila yan tatanungin kasi gusto nilang manatili doon sa kwento nila para sirain ang isang tao. They will not go, no? Beyond that, doon lang sila sa stick sa kwento nila para yung mga tao na hindi rin minsan nag-iisip, maniwala na ganun-ganun na lang sa kwento. Nung ko pa sinabi, March 10 dumating. You can check. Yan dumating. May power ka. DFA. Immigration. Yan dumating. Hindi ba? Pwede ka mag-check. Oy, dumating ba si First Lady? Don't tell me. Hindi ibubulong sa'yo yan. Vice K. Sinabi ko na March 10, dumating. Diba? March 11, may event. Girl Scouts. Anong tanongin mo kung sino yung mga yan? Puntahan mo yung Girl Scouts. If you are a responsible leader, you will do it. And you will not just violate any law by making those intrigues without basis. Diba? Lawyer Gay. 3 tayo. Police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinidnap. Ayan na. Nakita nyo? Bigla nilang kinidnap. So in other words, na-encroach. Parang nagsabay. Nagsabay, yung dates. Sabi niya, kasi March 11 na nilipad si dating Pangulong Duterte. So March 11 dito, kaya dumating doon, mga March 12 na, no? Kasi ilang oras yun eh. March 10 inalis dito, mga 10, 11 o'clock ng gabi, so March 12 na ang dating sa ICC. So, inanggit niya, kundi ba naman nag-iisip si VP Sara? Di man lang niya tinanong kung nasaan si FL March 10 at March 11. Di pa nagaganap yan. Imagine nyo, kinukwento niya pa, ang lakas ng loob niya. Considering she's a lawyer. Diba? As if totoong-totoo.
isang balita dito sa US, wala namang lumabas regarding FL. Si malditang lola, totoo, di ba? Otherwise, mababalita yan. Katulad ng pagkakabalita kay Pastor Kibuloy. Hindi ba? Oh, lalo na kung totoong coke, hindi nakakaligtas sa US yan. Diba? So, ito na yung timeline timeline. March 11 daw, parang, parang swap. Parang siguro gano'n yung dating ng unang kwento nito eh. Kaya kinidnap si, imagine mo, even the word that she used, kidnap. May warrant of arrest. Kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 peso expected cocaine bill, ay bigla nilang kinidnap, kinuha. Di ba? Anong connect? Anong connect nung binibintang niya kay FL doon sa pag-kidnap? March 10 nga, nandito na. March 10. Diba? Kung, tanim intriga para sa mga DDS vloggers, yan ang sang linggong topic na naman. 427. Yes, teka lang ha. Tignan natin ito mga clear. Wait lang. Para yung mga bago dito, makita to. Pasok ba? For the extrajudicial killing, they say, it's not the Mana sa ama? police to be wrapping people Mana ba sa ama? Sige, ito. with plastics and put them in the bag. That is not the job of the police. I just told him that one bullet will do. Why do you have to wrap it? Waste your time. That is not. No? So sabi niya dito, yung pag, di mo kailangan i-wrap yan. Kasi pag nirap mo yan, ayan mga kaklirap. Pag isang akusado, binaril mo, nirap mo, obvious hindi, diba? Obvious na ang dating is talagang hindi mo kailangan i-wrap yan. Utak, bakit? Hindi mo mapapalabas na self-defense. Hindi mo mapapalabas na nanlaban. Kaya ba't kailangan mo i-wrap? Ulitin natin. It's not the job of the police. I just told him that one bullet will do. So see? Isang baril lang. Why do you have to Ang wrap baril it? Waste your time. Why do you have to wrap it? Waste your time. Hindi mo pwedeng i-wrap. Kasi malalaman nila, hindi self-defense. Yun nga yung diskarte nyo, di ba? Ano tawag dito? Encourage them to fight. Encourage them to fight. Huwag mong hulihin yan. Huwag mong pusahasan yan. Encourage them to fight para pagka lumaban, so para magamit na self-defense. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. Oh, planting intrigues, dyan sila. Perfecto. I am just as, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. Oh, we planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then we, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues. O yun na, alam nyo na, mga ka-clear, kahit wala ebidensya, di ba? Ganon. Okay, so tingnan natin si VP Sara. So nakita nyo na ha, yung kwento. Sabi niya, may connection ito sa paglipad ng kanyang ama noong March 11. Telling na wala pa si FL sa Pilipinas. Kaya parang, swap? So tingnan natin mga ka-clear. It's March 11 March 11. Teka lang, may papakita lang ako sa inyo. Nandito na to eh. Kasi dito, iniintriga pang wala si si FL eh. So pag nanukay sa Facebook niya, makikita niyo naman. Ayaw niya lang mag-book kasi wala siyang alam sa news. Itong si VP Sara, ayan, mga clear. This was April 6. 2025. Okay? Pinost siya siguro ng FL ng 1209. So, no, most probably, April 5 nangyari to. Kasi 1209 na eh. So, wala namang ganito ka ano eh. So, mga April 5 siguro to. Saturday. Yeah, April 5 to. Mga clear ito yung time na sinasabing wala pa.
Kasama to sa araw na sinasabi lang wala pa si FL. Patuloy ang intrigang wala pa dito sa FL. Okay, ito yung isa sa mga concert na sinasabi ko sa inyo. Okay? Lakihan ko lang yung sarili ko. Wait lang. Yan. Ito yun, yung sa Golden Bird. Pero ito po, pangalawa na to. Ito pangalawa na to, nung Friday. So, Friday ba to? Nakalimutan ko. Bakit Friday yata to? Hindi to Saturday. Nakalimutan ko yung date. Pero, present ako dyan. Hindi ko matandaan. Parang Friday din yata to. Sorry po baka nag-post lang ng late si F. Kailan? Pati natin oras. Seymour. Yun na. Yan Goldenberg, pianist. April 4 nga. Sabi ko nga sa Friday kasi. Okay, bakit ko ito pinapakita mga kakli? To prove na nasa Pilipinas si FL. Bakit? Ayun ako. Maliit lang. Ayun ako. Ayun. Kita nyo ba? Kita nyo ba? Ayun ako. Ayun. Ayan. Kita mo? Ayun Ayun na pumapalakpak. Ayan. Ako yan. At that time, umalis lang si Madam Irene pero magkakasama yan. Okay? So, ayan si FL. Ito si Madam Imelda. So, posibleng sabihin nilang hindi pa nakarating ng Pilipinas si FL. Well, anyway, that's April 6. Kinuha ko na kasi baka mamaya hindi ko nabalikan. So, punta tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-clear. Sabi ko sa ito mga classical music na ito, iniimbita talaga niya yung mga estudyante. Yan. Laging ganyan. Parang, nag-invite sila ng mga estudyante para maka-experience ng ganito. So, bago yan, nandiyan dyan, may mga snacks yan. So, yan yung mga program ni FL na, hindi naman yan na mainstream, Okay, so, tuloy tayo. Ayan si Sec Jeyo. Ayan si Sec Jeyo. Si, Attorney Toledo. Mike Toledo. Okay? That's April 5. Okay? Diba, tanungin lang nila dyan kung nandiyan yung tao. No ba naman? Ayaw lang nila kasing tignan, mga ka-clear. Yun ang gusto kasi nila gawing naratibo. Ito. March 11, mga ka-clear. Diba? Ito yung sasabing picture kanina. Mano ba naman? Ito sa PMS to. Tama. Yan. Mano ba naman ito? Tanungin. Kung totoong concern si VP Sara sa katotohanan. And that's March 11. In yung time na hinuli, sinurrender si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. So, anong koneksyon? Nung sinasabing kaso na yon na nasa Amerika pa daw, at na kinidnap si Pangulong Marcos, ay Duterte. Nandiyan na siya Ano to, fake? Bakit hindi mo tanungin mga to? Diba? Hindi mo tanungin, diba? Ano ba? Diba? Nakapost naman sa Facebook, ala ka naman lukuhan yan. So, ito pa, mga clear. Okay, so March 11, diba? Ito, di ba? Sabi niya, ba't di ka mag-live? This is March, tingnan natin kung tama yung data. March 13 to, Malacanang, Thanksgiving dinner with our Filipino-Chinese community. So, parang may video dito ay, ito, di ba ayaw pa rin ng paniwalaan? Mag-live ka. That's March 13, Sabi pa nila, wala. Sige. Ayan. Video yan, mga ka-clear, video yan. Gumagalaw. Ay, sorry. Ba't hindi pa rin maniwala? Diba? So, sino gumagawa ng kwento? Kaya pala sa kanya doon ang galing. Ito another to, Goldenberg ulit ito. March 14, wala naman ako dyan. Another student, more students, diba? Anong school yan? Anyway, basta yan. Post, diba? Tapos, ito pa. BFA to. Okay, ito, March 14. Samsung, performing at Schetter. Hindi mo siya pwede mag-investiga dyan para malaman niya kung totoo o fake lahat itong nandito sa nakapost. Ang babaw, di ba, mga ka-clear? Ayala Mall. Manila Bay. Go Negosyo. Ayan, Si ano to, di ba, si Concepcion? Hindi siya magtanong.
Di ba? Saan to? Oh, March 18. Oh, may laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat. Oh, ibig sabihin, fake ito. Lahat yung pictures na yan, fake. Tapos papanindigan nyo na nung March 11, March 10, wala pa si FL dito. Di ba nakakatawa yung mga kwento niya? Nakakatawa. Oh, ito, turnover. Ceremony to the Philippine Coast Guard. Sino nandito? Oh, si Sec Vince. Oh, nandito si Senator Gordon. Attorney Lord Nakapunan. Ito, oh, tama, di ba? Oh, di mo ba kayang tanungin yan? Tapos gumagawa ng kwento na nakadetain pa. Tapos ang dami namang naniniwala. Samantalang public naman tong FB ni FL. Oh. Oh, ito. Si Justice, former Chief Justice. Panganiban. Oh. Sisinungaling ba mga yan? Oh, March 19. Diba? Anong klaseng kwento yung gusto nilang palabasin? Actually, hindi. Anong gustong kwentong palabasin ni VP Sara? So, sa kanyang bibig lumabas, yung fake news na yun. Diba? Kaya kumalat. Siya pala. Siya pala yung salarin. Diba? Ako po, yan din ang iniiyak ni Roque sa live niya. Nawala. Nawala sa Pilipinas. Diba? Ito lang eh. You can go to DFA, immigration. Diba? To know the truth. To spread the truth. O, ang PBBM ginawang fall guy ng mga Duterte, lahat ng kalokohan nila kay PBBM. Pati yung kaligayahan. Diba? Masasayang gabi. No. Di pala gabi. Masasayang oras. With the girls. Diba? Ang kanilang mga, wait. Teka lang, ano mong word? To satisfy their truth wall act, desires. Yan. No? To satisfy their truth wall desires. Kaya PBBM pa rin? Si PBBM ba nandoon? Nakikipagsayaw sa mga, or nakikipagkwentuhan sa mga girls? Wala naman eh. Bakit ipapahid ni VP Sara? Nakasalanan ni Pangulo. Nandun ba siya nung nag-amba ng saksak? Si Pulong Duterte doon sa di umanong biktima. Kunyari lang yan, ayaw mag-explain, di talaga niya kaya explain, Yusek, Betty Meredith. Kasi yun pa rin ang paninindigan nilang kwento. Kahit alam ng booking na walang ebidensya. Tapos bigla na lang lilitan, ayoko na mag-explain. Tatak Duterte ang magtanim ng intriga o issue. Diba? Oh. Diba, standby sa mama. Thank you sa Star Royce Kusina. Ito, attorney, nag-usap na ba kayo? Ewan talaga, hindi. Rika, attorney, baka naman once a week, meron kayong episode. Highlights na lahat ng nagawa, accomplishment. Ako dito, actually marami sa PTB Force, really. Tapos sa press briefing, meron din kami nila lahat. Actually, ang dami nga eh. Ang dami. Yes, ano yun lang yung connectivity, yung internet. One tamad, malapit na yan. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng NATO. Oh, kita nyo mga kaklira, kita nyo walang kaalam-alam. Bakit nahinto? Diba? Kasi yun po yung sabi muna ng COMELEC. Ang daming supplies. Sabi ng COMELEC, diba?
VP yan Vice Presidente yan. Pero wala siyang alam sa news. Kung bakit kailangan mahinto. Diba kasi actually may launching na nga sa Kadiwa sa Metro Manila. Remember, supposed to be sa Bureau of Animal Industry, magkakaroon ng parang, antag doon, butal fight. May 2. Kaya hindi agad lumabas yung exemption. Yung unang, binigyan kasi ng exemption yung Kadiwa. Tapos, yung LGU hindi. Tapos yung supposed to be for the May 2 to 12, parang hindi rin nabigyan ng COMELEC. So, di ba sabi nga natin, kung hindi pabigyan, di susundin, ala ka naman sumuway. Tapos sasabihin ni VP Sara, another pagtutwist ng facts na hindi na sustain. Bawa talagang Pilipino.